Okay. Hi guys! Welcome back to Jill in Cad. So, today ay 1st of December. So, Merry Christmas in advance sa lahat ng ating mga nanonood ngayon. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Philippines. Yan. So, alam ko matagal nang nagsimula yung Christmas dyan sa Philippines. No? Nung simula pa lang na dumating yung Burr months, ay talagang Paskong-Pasko na dyan. So, dito, okay din naman ang Pasko dito. Siyempre kami, sa ngayon, medyo busy pa rin kami sa pag-a-adjust namin dito, sa yung mga inaayos namin ng mga as we transition dito, ay kaya minsan di naman namin naiisip pa yung magde-decorate ngayon. Although yung mga anak ko ay talagang nagtatanong na sila kailan kami magde-decorate. So, magde-decorate din kami next week. Yan. So, ayun guys. So, dahil nga December 1st na ngayon, ibabalita ko ang isang magandang balita para sa inyong lahat. So, kung sa aming pamilya. So, wala man pa kaming decorations ngayon, ay natanggap na namin yung aming maagang pamasko. So, bago yan guys, gusto ko munang magpa-shout out sa ating mga viewers, sa mga nag-comment, na si Kobe Joe 164 from Saskatoon, Saskatchewan, Canada, kay Tisoya Bat TV 5952, shout out sa iyo kapatid, at kay Ryan Laiko 2516, isa siyang OFW sa Kuwait. So kung saan man kayo guys, ay advance Merry Christmas na rin sa inyo, at maraming salamat sa panonood po ninyo. So, ayun guys, meron nga tayong good news. At kung napanood nyo nga pala ang aking vlog na ito, tungkol sa isang anak ko na na-refuse ng 3 beses. So, kami pala guys ay family of 7. Ako yung student visa holder dito. Ang asawa ko ay open work permit. Ang aking 4 na anak ay student visa minor. Dahil sila ay junior high school at senior high school. At yung bunsong anak ko ay temporary resident visa lamang dahil siya ay hindi pa nag-aaral at the time of our application, 3 years old pa lang siya. So ngayon ay 4 years old na siya, nakaka-birthday lang niya last November. So natanggap na rin niya ang kanyang magandang Christmas gift, no? Maagang pamasko. Yan. So, 3 beses siyang na-refuse guys. So ano nga ba ang nangyari sa refusal na natanggap niya? Kung napanood nyo na guys, alam ko kung ano yung naramdaman nyo. Mixed emotions ang comment ng mga nanood dyan sa video na yan. Dahil nga syempre nakakalungkot, pero at the same time, ano ba talaga yung stand natin? May laban ba talaga tayo? So, ang application niya ay hindi kasama sa amin. Although, during the time of our application, ay na-mention ko siya doon sa statement of purpose ko, yung letter. At nandun din siya sa mga letter of intent, naka-include siya. At doon sa forms na sinasubmit din, during the application, nakalista din siya as my child. Although, sa mismong pag-submit namin ng application, mismong pag-submit na sa IRCC ng lahat-lahat ng documentation ay hindi siya kasama doon. Although sa mga inside na mga documents like mga statement of purpose, letter of intent, mga proof of funds namin, lahat siya ay included doon sa mga forms, included siya na na-inform at na-list ang name niya doon. Pero dahil ang GC key o yung website na kung saan sinasubmit ang mga forms, ang mga names, ay up to 6 persons lamang. Kung meron mang way para madagdagan niya ng maging 7, dahil kami ay family of 7 guys. Kung yan ay meron mang way para madagdagan ng isa, ay yun ang hindi ko alam. Dahil ako po ay nag-DIY lamang. Yan. So, dahil dito, ay na-refuse nga yung anak namin that was separately applied. So, after kami na ma-approve, right after na ma-approve kaming 6, ay in-apply na namin siya. Unfortunately, sa first refusal, ay na-refuse nga siya dahil ang reason nun ay ang purpose of visit niya is not, parang hindi na-satisfy ang visa officer. So, after that, ay nag-reapply ulit ako. At sa pag-reapply ko,
Ang pangalawang refusal ay ang kanyang purpose of visit pa din nandoon. At pangalawa ay yung nakalimutan ko na. So may pangalawa pa, dalawa yun eh. Pero nung pangatlo na pag-apply, ang pangatlong refusal niya, ang sagot naman ay purpose of visit pa din. Pangalawa ay yung kanyang proof of funds. So, yung proof of funds, kaya na lang siya dumating kasi masyado nang mahaba yung time. Yung mga bank certificate namin ay hindi na updated. So, in-update na namin yon para makapag-apply on our 4th application. Yan. So, yes guys, nag-apply na po kami on our 4th application. Yay! At yung mga ginawa namin ay kakaiba or hindi na ako yung gumawa. Dahil talagang hindi ko na alam ano yung gagawin ko. Kung mapanood nyo yung vlog na yon, nag-hire ako ng writing service para magawa ng letter doon. Subalit, hindi pa rin nga siya na-approve kahit na nag-hire na ako ng writing service kasi talagang hindi ko na alam ano yung gagawin ko. Kaya, sa pang-apat na pagkakataon guys, ay meron na kaming agency na hinire para tumulong sa amin, maayos namin kung ano yung mga kailangan ayusin, baka meron kaming na-miss na bagay. Yan. So, bago yan, isi-share ko muna sa inyo, gusto kong balikan natin yung ibang mga nag-comments doon. Marami mga comments and I appreciate all of the comments, especially yung mga nagbigay sa akin ng mga pag-asa, ng mga lakas ng loob na yan. At ganun din yung kahit yung mga suggestions na binibigay nyo ay talagang nagbigay din po ng liwanag sa amin isip, no? So inisip namin baka nga tama itong mga sinasabi nila o kaya ito. So iba-iba yung mga comments po na nandoon and we really appreciate all of the comments, the messages, mga emails na tanggap po namin. So yung isa dito, siguro maganda din to as a reminder for others na mag-a-apply din together with their family or kahit mag-individual lang kayo. So, ito yung comment ni Gary Baum Vlogs 4831. Ang sabi niya, tip, not many people know, never lie on your applications no matter how long you stayed in Canada or already Canadian citizen, meron grounds yan for deportations. Yan, nakakatakot yung comment, no? So, never lie on your applications, guys. So, as much as we can recall, all our applications ay hindi naman po kami nag-lie. Yan. So, ito nga yun. But this is really true na kung meron tayong mga hindi tamang mga sinubmit na mga documents or meron tayong mga hindi honest na information na ilagay doon, ay talagang ito nga ang kahahantungan. Katulad ng sinabi niya, grounds for deportation. Yan, nakakatakot guys. So mag-iingat talaga tayo sa mga applications na sinasubmit natin. At isa pa, si Entertainment-Knowledge, sabi niya, the main intent of the visa application is for a 2-year study. Bringing the whole family plus a baby will be a conflict with the main intent of the main applicant. If your main purpose is to be a future permanent resident or citizen of Canada like what other Pinoys do, 100% your whole family will be granted the visa. Yan. So, para sa kanya, so yung 2-year study, sometimes baka mag-conflict nga yung pag sinama natin yung baby since mag-aaral ako and yung husband ko ay open work permit. So, siguro ito kasi yung mga, minsan naisip natin yung mga, kung ano yung iniisip din ng mga visa officer, kailangan maisip din natin kung paano. Pero, I know na yung Canada is talagang family-centered siya. At alam niya na gusto niya na yung family talaga ay magkakasama dahil there is strength in pag one yung family, no, kung magkakasama sila. Yeah. Sinabi naman niya na mag-grant naman tayo if our purpose is to be a future permanent resident. Yeah, so, abang natin guys. So, maganda yan, no?
At next, itong si Crazy B912. I'm sorry to hear about the bad news. Just trying to brainstorm why your youngest kid was refused based on the inconsistencies. You are a student and you have 5 kids. How are you able to find time to study and care for them at the same time? The first 4 kids can go to school, but who will look after the youngest with developmental delay? She will need constant care. Maybe they are questioning whether you are studying or caring for your child. Maybe those are the questions or inconsistencies they are referring to. Again, I'm just brainstorming. Hopefully, everything works out fine. Yan. Thank you for this comment. No? So talagang, yun, pero sa totoo, may isip din natin, sino kayo mag-aalaga ng baby na ito kung may developmental delay na? Tapos yun nga, katulad ng nasabi ko, tulad sa previous comment, no, na student nga ako, tapos si open work permit. So, sino nga yung mag-aalaga ito? But you know, here in Canada, meron talaga silang way to make the family work kahit may even both parents are working or one is studying. There are ways how, especially like ako, na experience ko na dito sa aking work, yung mga sinabi niya na mga rules ng mga laws dito, especially kung may anak ka, kung mother ka, hindi ka it's illegal na hindi ka payagan mag-off because you need to take care of your baby, or if you need to bring her to school. So, yung mga ganong bagay, kung may activity kayo as a family, so okay lang yon as long as you just tell them kung kailan ka mag-off o mag-absent. Yan. So, may mga ganon, so they can arrange for the schedule. Thank you very much for these comments. At marami pa talagang ibang mga nag-comment dito, guys. So, lahat yun ay nakita ko na appreciate ko lahat yan, guys. Yan. So, ayun na nga, guys, na mga refusal namin at yung mga nakaka-heartache talaga. So, habang wala pa yung baby ko dito, talagang pag napag-uusapan siya, ay, yan. So, pag napag-uusapan yung aking baby, ay talagang nagiging, yung puso ko. Yan. So, hindi, when I was in the Philippines, no, hindi ko alam na ganun pala yun, na especially now I understand yung mga feelings ng mga OFWs natin na nawalay sa kanilang mga anak for the longest time, no. Ako nga, kakaumpisa pa lang, pero syempre, pag naisip mo kasi na yung baby na iwan doon tapos siya lang mag-isa, lahat kayo nandito na. So talagang sobrang nakakalungkot yun. Although I feel sad, but I don't worry kasi na nandun yung may tita kami na nag-take care sa aming bunso. Talagang I don't feel any worries kung nasa kanya yon kasi baby pa lang, kasama na namin si Tita Lydia. Shout out Tita Lydia. So yeah, so thank you very much to Tita Lydia for taking care of her. Yan, so si Tita Lydia yung ating second mother ni Celestia in the Philippines. So thank you very much Tita Lydia. So ito nga pala yung mga ginagawa nila every week. So dahil nag-stop na rin yung pagti-therapy niya nung umalis na kami doon kasi lumipat na sila ng lugar ng tirahan. Wala na doon sa dati namin lugar. At mahirap din humanap ng therapist na bago, maraming dadaan ng process. So ang ginawa na lang namin ay ito. Yan, so dito siya every week, iba-ibang location, kahit saan. Every week, nag-e-enjoy siya dyan mag-play, so nag-e-explore siya, at least nakakita siya ng mga ibang tao, at may mga ibang kids din na nakakasama dyan. So, yung environment na yan, I think na nakatulong din sa kanya, no, kahit papano. I am very proud of her because napaka-brave niya and independent, no. Nung naalala ko, nung kasama ko pa namin siya, pagka maliit na bagay, hahawak yan sa amin para isamahan siya kung saan, no. Pero ngayon, on her own na talaga siya. Yan. And she turned 4 years old. Yan. So, after ng kanyang birthday, the day after her birthday, ay nagkaroon siya ng isang magandang gift, guys. So, ito na nga, guys. Babalita ko na sa inyo na siya ay... But then again, she got approval of the baby. Yay! Thank you. Nakasama niyo na siya dyan. Nakasama niyo. Oh, well,
Thank you. We were able to Matatapos na yung luha ko. Good. After Ang bilis. Parang ilang beses ang nyo. Kaya nga eh. Well, proper documentation is the key. Kaya nga eh. But anyway, sige, mamaya-maya ng onte, ha? Instruction na namin kayo for Sige. what to do next, Sige. ha? Sige. Thank you very much. Thank you. Sige, sabihin niyo sa amin yung next steps. Yun na siya ay approve na. Yan. So, na-approve na talaga siya. So, happy. Yan. So, yan, no? Ito na naman tayo. Okay. Paano na nga ba guys nagsimula ang aming application process sa pang-apat na pagkakataon? Ito ay may agency na at nag-start na ni-refer sa amin noong bago sila umalis ay naghanap na ng kausap. So, ang agency ay based sa Philippines, hindi sa Canada. Tulad ng ibang mga sinasabi nila, kumuha na kami dito ng agency sa Canada. Pero syempre talagang magiging pricey ito. At ganoon din, isang option is to have an immigration lawyer aside sa, hindi ko alam kung parehas lang yan o magkaiba. But they would prefer, they are suggesting na dito kami kumuha sa Canada kasi mas alam daw nila yung mga pwede namin gawin para sa application ng aming baby. Nevertheless, no, kumuha kami ng agency na kung saan ay nirefer din sa amin ng office mate ng aking husband na nandito na rin siya ngayon sa Canada. Kasi sumunod din yung mga anak nila at okay naman yung naging process. So, ang nangyari nito ay nirefer sila sa amin, nag-meeting kami online, hindi kami nagkita in person ever, at nakita niya yung mga sinubmit ko, pinakita ko lahat ng mga sinubmit ko, yung history ng application namin, at ang mga pinagawa lang niya sa amin na bago ay of course yung mga proof of funds namin, dahil ito yung isa sa third reason ng refusal ay ang proof of funds is not enough daw. Actually, it's the same proof of funds. Hindi nga lang siya updated kasi matagal na siya. More than 6 months, guys. Kailangan natin i-update yung mga bank certificate para maging valid pa siya pag tinignan ng visa officer. So, in-update namin yung mga bank certificate namin, tapos in-update din namin kung ano yung mga movement na nangyari dun sa finances namin. Katulad nung pagpunta namin dito, nagbayad na kami ng mga rental fee at kung ano-ano pa ng mga ginastos namin doon sa proof of funds namin. Yan. So, kailangan i-mention din natin yan para malaman nila kung sapat pa rin ba yung ating proof of funds. At yung ating letter, ito yung isang bagay na wala ako, guys. Wala akong letter of invitation. Bakit? Dahil siya ang ini-invite ko bilang temporary resident. Hindi na siya part ng application katulad ng application namin. So, dahil separate siya, dapat ini-invite ko na siya para pumunta dito sa Canada. So, ito yung na-miss ko, guys. Wala akong letter of invitation para sa aking anak. So, dapat ay may letter of invitation pala siya. At letter of intent. So, meron naman ako nito, letter of intent, care of me. So, dahil baby pa naman siya, hindi pa naman siya makakasulat talaga ng letter of intent. But, in behalf of my daughter, kailangan tayong gumawa ng letter of intent niya. Katulad din ng mga ibang anak ko na merong letter of intent. So, sa aking statement of purpose, noong first application namin as family, sa first, second, and third application para kay Celestia, sa aming baby, ay nilagay ko pa rin ang aking statement of purpose. Kumbaga, kinopy-paste ko from first application namin hanggang sa first, second, third na kanyang na-refuse, no? Yun pa din yung ginamit ko. At ito nga yung mali, guys. Bakit ko siya i-apply?
ay bakit ko gagamitin yung aking statement of purpose doon? Approve na ako. Hindi na ako main applicant. Ang main applicant na ay si Celestia. So, kahit dependent ko siya, main applicant na din siya. Yun. So, dapat pala guys, sa una pa lang, hindi ko na nilagay yung aking statement of purpose. Kasi, ano na yun na-approve na ako. So, hindi ko na kailangan mag-explain ng mga mahaba na yung aking statement of purpose. Hindi ko na kailangan i-include doon. Ang kailangan lang talaga doon ay letter of invitation. So, yun guys, yung mga ginawa namin. At yung tatlong bagay na yon, letter of invitation, letter of intent, updated bank certificates, at yung pagtanggal ng aking statement of purpose. Sinubmit din namin ang... So, meron din kaming, to be sure lang, katulad ng mga sinasabi ng iba, na kailangan meron kami makontak dito na magpo-provide ng kanyang therapy services. So, meron akong nahanap dito sa Canada at they are good enough naman to provide me a letter that I can send sa IRCC para magbigay ng letter of assurance na pagdating niya dito, we will be, merong mag-handle sa kanya na therapy service. Yan. So, sinend namin yun. Although na late na yun na mag-send, ay naihabol pa rin namin through the web form. Sinubmit namin yung re-application niya on November 8. At after 12 days, so right after her birthday, ay natanggap namin ang sweet approval ng IRCC na talagang pwede na siyang pumunta dito sa Canada. Yan. So, on November 20, the day after her birthday, ay natanggap namin yung letter of approval from the IRCC. So, ito nga. At sobrang saya namin guys. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga prayers nyo, sa support nyo, at sa mga prayer warriors natin. Thank you very much dahil ito isang magandang pamasko para sa aming family. Yan. At ngayon guys, ang tanong, sino kaya ang magsusundo kay Baby Celestia? Magsusundo o may maghahatid ba dito? Yan guys. So comment down below para malaman naman namin kung ano yung nasa isip nyo na sino ba ang pwedeng maghatid sa kanya dito. Or susunduin ba siya? Nino? Yan. So comment down below guys kung nakarating kayo sa part ng vlog na ito. And we want to hear it from you. Tingnan natin guys kung ano ang mangyayari sa susunod na vlog na ito. At kung nakarating ka sa part na ito, maraming salamat. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please consider subscribing para malaman mo ang mga updates ng aming life dito sa Canada at sa mga iba pang information tungkol sa pag-a-apply bilang student permit holder dito sa Canada. So, yun lang guys at maraming salamat. I'll see you in my next vlog. Bye!